Seksyon 14, Pagbabantay sa mga abinida ng kaluluwa. Kabanata 66, ang mga portal na dapat nating panuurin. Bakit binigyan tayo ng Diyos ng mga mata, tainga, at pananalita? Binigyan tayo ng Diyos ng mga mata, upang makakita sila ng mga kamanghamanghang bagay mula sa kanyang batas. Binigyan niya sila ng nakikinig na tainga, upang sila ay makinig sa kanyang mensahe, na sinalita ng buhay na mangangaral. Binigyan niya ang mga tao ng talento sa pananalita, upang maiharap nila si Kristo bilang ang tagapagligtas na nagpapatawad ng kasalanan. Sa pamamagitan ng puso ang tao ay sumasampalataya sa katwiran, at sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ay ginagawa sa ikaliligtas. Paano nakamit ni Satanas ang pagpasok sa kaluluwa? Dapat bantayan ng lahat ang mga pandama, baka si Satanas ay makamit ang tagumpay laban sa kanila, sapagkat ito ang mga daan ng kaluluwa. Kakailanganin mong maging isang tapat na sentinel sa iyong mga mata, tainga, at lahat ng iyong pandama kung makokontrol mo ang iyong isip at pipigilan ang walang kabuluhan at tiwaling mga kaisipan na madungisan ang iyong kaluluwa. Ang kapangyarihan ng biyaya lamang ang makakagawa nitong pinakakanais-nais na gawain. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay abala sa paglikha ng isang paralisadong kalagayan ng mga pandama upang ang mga pag-iingat, mga babala, at mga pagsaway ay hindi marinig, o, kung narinig, na hindi sila magkakabisa sa puso at mababago ang buhay. Mga kapatid ko, tinatawag kayo ng Diyos bilang kanyang mga tagasunod na lumakad sa liwanag. Kailangan mong ma-alarm. Ang kasalanan ay nasa gitna natin, at hindi ito nakikitang labis na kasalanan. Ang mga pandama ng marami ay nahihilo sa pamamagitan ng pagpapakasawa ng gana at ng pagkakilala sa kasalanan. Kailangan nating sumulong sa mas malapit sa langit. Ang diskarte ni Satanas ay lituhin ang mga pandama. Ang gawain ni Satanas ay akayin ng mga tao na huwag pansinin ang Diyos, na lubusan at sumipsip ng isipan na ang Diyos ay wala sa kanilang mga iniisip. Ang edukasyon na kanilang natanggap ay isang katangian upang lituhin ang isipan at lampasan ang tunay na liwanag. Hindi nais ni Satanas na ang mga tao ay magkaroon ng kaalaman sa Diyos, at kung makakapag-set siya ng mga laro sa operasyon at mga palabas sa teatro na makalilito sa mga sentido ng mga kabataan na ang mga tao ay mamamatay sa kadiliman habang ang liwanag ay sumisikat sa lahat sa kanila, siya ay lubos na nasisiyahan. Hindi makakapasok si Satanas sa isip ng walang ating pagsang-ayon. Dapat nating iharap sa mga tao ang katotohanang naglaan ng Diyos na hindi tayo matutukso ng higit sa ating makakaya, ngunit sa bawat tukso ay gagawa siya ng paraan para makatakas. Kung tayo ay namumuhay ng buo para sa Diyos, hindi natin hahayaan na ang isip ay magpakasawa sa makasariling imahinasyon. Kung mayroong anumang paraan na maaaring makuha ni Satanas ang isipan, ihahasik niya ang kanyang mga pangsirang damo at palagwi ng mga ito hanggang sa sila ay magbunga ng masaganang ani. Sa anumang kaso ay hindi makakamit ni Satanas ang kapangyarihan sa mga iniisip, salita, at kilos, maliban kung kusang loob nating buksan ang pinto at anyayahan siyang pumasok. Pagkatapos ay papasok siya at, sa pamamagitan ng pag-agaw ng mabuting binhi na inihasak sa puso, ay walang epekto sa katotohanan. Isara ang bawat daanan sa manunukso. Ang lahat ng nagngangalang sa pangalan ni Kristo ay kailangang magbantay at manalangin at bantayan ang mga daan ng kaluluwa, sapagkat si Satanas ay gumagawa upang sirain at sirain kung ang pinakamaliit na kalamangan ay ibibigay sa kanya. Hindi ligtas para sa atin na magtagal upang pag-isipan ang mga pakinabang na aanihin sa pamamagitan ng pagsuko sa mga mungkahi ni Satanas. Ang kasalanan ay nangangahulugan ng kahihiyan at kapahamakan sa bawat kaluluwa na nagpapakasawa dito, ngunit ito ay nagbubulag-bulagan at nanlilinlang sa likas na katangian nito, at ito ay hihikayat sa atin sa pamamagitan ng nakakabigay puri na mga pagtatanghal. Kung makipagsapalaran tayo sa lupa ni Satanas, wala tayong katiyakan ng proteksyon mula sa kanyang kapangyarihan. Hanggang sa nasa atin ang kasinungalingan, dapat nating isara ang bawat daan kung saan ang manunukso ay maaaring makasumpong sa atin. Sino ang makakaalam, sa sandali ng tukso, ang kakilakilabot na mga kahihinatnan na magreresulta mula sa isang maling, mabilis na hakbang. Ang tanging kaligtasan natin ay protektahan ng biyaya ng Diyos sa bawat sandali, at hindi alisin ang ating espiritual na paningin upang tawagin nating masama, mabuti, at mabuti, masama. Nang walang pag-aalinlangan o pagtatalo dapat nating isara at bantayan ang mga daan ng kaluluwa laban sa kasamaan. Ang bawat Kristiyano ay dapat na patuloy na magbantay,
Binabantayan ng bawat daan ng kaluluwa kung saan maaaring makapasok si Satanas. Dapat siyang manalangin para sa banal na tulong at sa parehong oras ay matatag na labanan ang bawat hilig sa kasalanan. Sa katapangan, sa pananampalataya, sa matiyagang pagpapagal, kaya niyang magtagumpay. Ngunit alalahanin niya na upang makamit ang tagumpay ay dapat manatili si Kristo sa kanya at siya kay Kristo. Iwasang magbasa, makakita, o makarinig ng masama. Sinakap ni Apostol Pedro na ituro sa mga mananampalataya kung gaano kahalaga na pigilan ang pag-iisip mula sa paglalakbay sa mga ipinagbabawal na paksa o mula sa pagbubol ng lakas nito sa mga walang kabuluhang paksa. Yaong mga hindi mabibiktima ng mga pukana ni Satanas ay kailangang bantayang mabuti ang mga daan ng kaluluwa. Dapat nilang iwasang basahin, makita, o marinig ang magmumungkahi ng maruming kaisipan. Ang pag-iisip ay hindi dapat pabayaan na tumira ng random sa bawat paksa na maaaring imungkahi ng kaaway ng mga kaluluwa. Ang puso ay dapat na matapat na nakabantay, o ang kasamaan sa labas ay madyay gising sa mga kasamaan sa loob, at ang kaluluwa ay gumagala sa kadiliman. Ang lahat ng maaaring gawin ay dapat gawin upang mailagay ang ating sarili at ang ating mga anak kung saan hindi natin makikita ang kasamaan na ginagawa sa mundo. Dapat nating maingat na bantayan ang paningin ng ating mga mata at ang pandinig ng ating mga tainga upang ang mga kakilakilabot na bagay na ito ay hindi pumasok sa ating isipan. Kapag pumapasok ang araw-araw na pahayagan sa bahay, pakiramdam ko ay gusto ko itong itago, upang hindi makita ang mga katawa-tawa, nakakagulat na mga bagay sa loob nito. Tila ang kalaban ay nasa pundasyon ng paglalathala ng maraming bagay na lumalabas sa mga pahayagan. Ang bawat makasalanang bagay na maaaring matagpuan ay natuklasan at inilalantad sa harap ng mundo. Ang mga nagnanais na magkaroon ng karunungan na mula sa Diyos ay dapat maging mga hanggal sa makasalanang kaalaman sa panahong ito, upang maging matalino. Dapat nilang ipikit ang kanilang mga mata, upang sila ay makakita at hindi matuto ng kasamaan. Dapat nilang isara ang kanilang mga tainga, baka marinig nila ang masama at makamtan ang kaalamang iyon na mabahiran ang kanilang kadalisayan ng pag-iisip at kilos. At dapat nilang ingatan ang kanilang mga dila, baka sila ay magbitaw ng mga masasamang salita at ang daya ay matagpuan sa kanilang mga bibig. Ang paglaban ay hamina sa pagbubukas ng pinto, huwag mong tingnan kung gaano kalapit ka makakalakad sa bingit ng bangin at maging ligtas. Iwasan ang unang paglapit sa panganib. Ang mga interes ng kaluluwa ay hindi maaaring maliitin. Ang iyong kapital ay ang iyong karakter. Pahalagahan mo ito tulad ng pag-aalaga mo sa isang gintong kayamanan. Ang kadalisayan ng moral, paggalang sa sarili, isang malakas na kapangyarihan ng paglaban, ay dapat na matatag at patuloy na itinatangi. Hindi dapat magkaroon ng isang pag-alis mula sa reserba, ang isang gawa ng pagiging pamilyar, isang kawalang ingat, ay maaaring malagay sa panganib ang kaluluwa sa pagbubukas ng pinto sa tukso, at ang kapangyarihan ng paglaban ay hamina. Si Satanas ay lalampasan ang hinaharap na kaluwalhatian, si Satanas ay patuloy na gumagawa upang lampasan ang mga kaluwalhatian ng hinaharap na mundo at upang maakit ang buong atensyon sa mga bagay ng buhay na ito. Siya ay nagsumikap na ayusin ang mga bagay na ang ating pag-iisip, ang ating pagkabalisa. Ang ating paggawa ay maaaring ganap na magamit sa temporal na mga bagay na hindi natin dapat makita o matanto ang halaga ng mga walang hanggang katotohanan. Ang mundo at ang mga alalahanin nito ay may napakalaking lugar, habang si Jesus at ang makalangit na mga bagay ay lubos na napakaliit ng bahagi sa ating mga iniisip at pagmamahal. Dapat nating tapat na gampanan ang lahat ng mga tungkulin sa pang-araw-araw na buhay, ngunit mahalaga din na dapat nating linangin, higit sa lahat, ang banal na pagmamahal para sa ating Panginoong Jesu Kristo. Tutulungan tayo ng mga anghel sa langit, dapat nating isaisip na ang mga hindi nakikitang ahensya ay kumikilos, kapwa masama at mabuti, upang kontrolin ang isipan. Kumilos sila ng may hindi nakikita ngunit epektibong kapangyarihan. Ang mabubuting anghel ay mga espiritong naglilingkod, na nagbibigay ng makalangit na impluwensya sa puso at isipan, habang ang malaking kalaban ng mga kaluluwa, ang dyablo, at ang kanyang mga anghel ay patuloy na nagsisikap upang maisakatuparan ang ating pagkawasak. Bagamat dapat tayong maging masigasig sa ating pagkakalantad sa mga pag-atake ng hindi nakikita at di nakikitang mga kalaban, dapat nating tiyakin na hindi nila tayo mapipinsala nang hindi nakukuha ang ating pahintulot. Kabanata 67, Nakakaakit na tanawin at tunog.
Masasamang pananaw at tunog lahat tungkol sa atin, may dahilan para sa malalim na pagmamalasakit sa iyong bahagi para sa iyong mga anak, na may mga tuksong makakaharap sa bawat paunang hakbang. Imposible para sa kanila na maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa masasamang kasama. Makakakita sila ng mga tanawin, makakarinig ng mga tunog, at mapapailalim sa mga impluwensyang nakakapagpapahina ng moralidad at kung saan, maliban kung sila ay lubusang binabantayan, ay hindi mahahalata ngunit tiyak na magpapapinsala sa puso at magpapapinsala sa karakter. Ang lahat ay nangangailangan ng panlaban-laban sa tukso. Sa mga tahanan ng Kristiyano ay dapat na itayo ang isang kuta laban sa tukso. Ginagamit ni Satanas ang lahat ng paraan upang gawing popular ang krimen at nakababahalang bisyo. Hindi tayo makakalakad sa mga lansangan ng ating mga lungsod nang hindi nakatagpo ng sumisikat na mga abiso ng krimen na ipinakita sa ilang nobela o gaganapin sa ilang teatro. Ang isip ay tinuturuan sa pagkakilala sa kasalanan. Ang kursong hinahabol ng base at kasuklam-suklam ay pinananatili sa harap ng mga tao sa mga periodiko ng araw, at lahat ng bagay na maaaring pumukaw ng pagsinta ay dinadala sa kanila sa mga kapana-panabik na kwento. Ang ilang mga ama at ina ay napakawalang interes, napakawalang ingat, na iniisip nila na walang pagkakaiba kung ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa isang paaralan ng simbahan o isang pampublikong paaralan. Nasa mundo tayo, sabi nila, at hindi tayo makakaalis dito. Ngunit, mga magulang, makakakuha tayo ng isang mabuting paraan sa labas ng mundo, kung pipiliin nating gawin ito. Maiiwasan nating makita ang marami sa mga kasamaan na napakabilis na dumarami sa mga huling araw na ito. Maiiwasan nating marinig ang tungkol sa karamihan ng kasamaan at krimen na umiiral. Maghasik ng kawalang kautusan, mag-ani ng krimen. Marami sa mga sikat na publikasyon noong araw ay puno ng mga kwentong nakakagulat na nagtuturo sa mga kabataan sa kasamaan at umaakay sa kanila sa landas patungo sa kapahamakan. Ang mga batang nasa taong gulang lamang ay may kaalaman sa krimen. Naudyukan sila sa kasamaan ng mga kwentong kanilang binabasa. Sa imahinasyon ay kumikilos sila sa mga gawaing inilalarawan, hanggang sa mapuko ang kanilang ambisyon na makita kung ano ang magagawa nila sa paggawa ng krimen at pag-iwas sa parusa. Para sa mga aktibong isipan ng mga bata at kabataan ang mga eksenang inilalarawan sa mga haka-haka na paghahayag ng hinaharap ay mga katotohanan. Habang hinuhulaan ang mga revolusyon at inilarawan ang lahat ng paraan ng paglilitis na sumisira sa mga hadlang ng batas at pagpipigil sa sarili, marami ang nakakakuha ng diwa ng mga representasyong ito. Sila ay humantong sa paggawa ng mga krimen kahit na mas masahol pa, kung maaari, kaysa sa mga kahindik-hindik na manunulat na ito ay inilalarawan. Sa pamamagitan ng mga impluwensyang gaya ng nagiging demoralisado ang lipunang ito. Ang mga binhi ng katampalasanan ay inihasak sa pagsasahimpapawid. Hindi kailangang magtaka na ang resulta ay ani ng krimen. Ang pang-akit ng popular na musika, nababahala ako habang nasasaksihan ko saan man ang kawalang galang ng mga kabataang lalaki at babae na nag-aangking naniniwala sa katotohanan. Ang Diyos ay tila wala sa kanilang mga iniisip. Puno ng kalokohan ang kanilang isipan. Ang kanilang usapan ay walang laman, walang kabuluhang usapan. Sila ay may masigasig na pandinig sa musika, at alam ni Satanas kung anong mga organo ang magpapasigla upang bigyang buhay, akitin ng isip upang si Kristo ay hindi ninais. Ang espiritual na pananabik ng kaluluwa para sa banal na kaalaman, para sa paglago sa biyaya, ay kulang. Ipinakita sa akin na ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng mas mataas na paninindigan at gawin ang salita ng Diyos bilang tao ng kanilang payo at kanilang gabay. Ang mga solemn na pananagutan ay nakasalalay sa mga kabataan na hindi nila pinapansin. Ang pagpapakilala ng musika sa kanilang mga tahanan, sa halip na mag-udyok sa kabanalan at espiritualidad, ay naging paraan upang ilihis ang kanilang isipan mula sa katotohanan. Ang mga walang kabuluhang kanta at ang sikat na sheet music ng araw ay mukhang kaaya-aya sa kanilang panlasa. Ang mga instrumento ng musika ay tumagal ng oras na dapat ay nakatuon sa panalangin. Ang musika, kapag hindi inabuso, ay isang malaking pagpapala, ngunit kapag ginamit sa maling paggamit, ito ay isang kakilakilabot na sumpa. Ito ay nasa sabik, ngunit hindi nagbibigay ng lakas at tapang na matatagpuan lamang ng Kristiyano sa trono ng biyaya habang mapagpakumbabang ipinapalam ang kanyang mga gusto at, na may malakas na pag-iyak at luha,
na nagsusumamo para sa makalangit na lakas na patibayin laban sa makapangyarihang mga tukso ng kasamaan. Isa. Pinamumunuan ni Satanas ang batang bihag. O, ano ang masasabi ko para pangunahan sila na sirain ang kanyang kapangyarihan ng infatuation? Siya ay isang mahusay na anteng-anteng na umaakit sa kanila sa kapahamakan. Ang maruruming kaisipan ay humahantong sa maruming pagkilos. Ito ang panahon kung saan laganap ang katiwalian sa lahat ng dako. Ang pagnanasa ng mata at tiwaling pagnanasa ay napupukaw sa pamamagitan ng pagmamasid at sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang puso ay nasira sa pamamagitan ng imahinasyon. Ang isip ay nasisiyahan sa pagmumuni-muni ng mga eksenang pumupukaw sa mas mababa at mas mababang mga hilig. Ang mga karumal-dumal na larawang ito, na nakikita sa pamamagitan ng maruming imahinasyon, ay sumisira sa moral at naghahanda sa mga nalinlang, nahuhumaling mga nilalang na magbigay ng maluwag na pagpigil sa maalay na mga pagnanasa. Pagkatapos ay sundan ang mga kasalanan at mga krimen na humihila sa mga nilalang na nabuo sa larawan ng Diyos pababa sa isang antas kasama ng mga hayop, na lumulubog sa kanila sa wakas sa kapahamakan. Hindi ako makakakita ng masamang bagay, ang mga magulang ay dapat magsagawa ng walang humpay na pagbabantay, upang ang kanilang mga anak ay hindi mawala sa Diyos. Ang mga panata ni David, na nakatala sa ika-101 na awit, ay dapat na mga panata ng lahat na may pananagutan sa pagbabantay sa mga impluwensya ng tahanan. Ipinahayag ng salmista, hindi ako maglalagay ng masama sa harap ng aking mga mata, hinapopootan ko ang gawa nila na lumilihis, hindi ito makakapit sa akin. Ang pusong suwail ay hihiwalay sa akin, hindi ko makikilala ang masamang tao. Sinumang naninirang puri ng lihim sa kanyang kapwa, siya'y aking ihihiwalay, siya na may mataas na tingin at palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang aking mga mata ay say sa mga tapat sa lupain, upang sila'y makatahan na kasama ko, siya na lumalakad sa sakdal na daan, siya'y maglilingkod sa akin. Siya na gumagawa ng pagdaraya ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay, siya na nagsasabi ng kasinungalingan ay hindi mananatili sa aking paningin. Sabihin ng matatag, hindi ako gugugol ng mahahalagang sandali sa pagbabasa ng hindi magiging kapaki-pakinabang sa akin, at hindi karapat-dapat sa akin na maglingkod sa iba. Ay lalaan ko ang aking panahon at ang aking mga iniisip sa pagtatamo ng kaangkupan para sa paglilingkod sa Diyos. Ipipikit ko ang aking mga mata sa walang kabuluhan at makasalanang mga bagay. Ang aking mga tainga ay sa Panginoon, at hindi ako makikinig sa tusong pangangatuwiran ng kaaway. Ang aking tinig ay hindi sa anumang paraan ay sasailalim sa isang kalooban na hindi nasa ilalim ng impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, at bawat kapangyarihan ng aking pagkatao ay lalaan sa karapat-dapat na mga gawain. Kabanata 68, Pagbasa at ang impluwensya nito. Pakainin ang isip ng bata ng wastong pagkain, ang madaling kapitan, lumalawak na pag-iisip ng bata ay nananabik ng kaalaman. Ang mga magulang ay dapat magkaroon ng kaalaman sa kanilang sarili, upang mabigyan nila ng tamang pagkain ang isipan ng kanilang mga anak. Tulad ng katawan, nakukuha ng isip ang lakas nito mula sa pagkaing natatanggap nito. Ito ay pinalalawak at pinatataas ng dalisay, nagpapalakas ng mga kaisipan, ngunit ito ay makitid at pinababa ng mga kaisipang ukol sa lupa. Mga magulang, kayo ang magdedesisyon kung ang isipan ng inyong mga anak ay mapupuno ng mapagparangal na kaisipan o ng masasamang damdamin. Hindi mo maaaring panatilihing walang abala ang kanilang aktibong isipan, ni hindi mo masisimangot ang kasamaan. Sa pamamagitan lamang ng pagtatanim ng tamang mga simulain maaari mong ibukod ang mga maling kaisipan. Maliban kung ang mga magulang ay magtanim ng mga binhi ng katotohanan sa puso ng kanilang mga anak, ang kaaway ay maghahasik ng mga damo. Ang mabuti, maayos na pagtuturo ay ang tanging pag-iwas sa masasamang komunikasyon na sumisira sa mabuting asal. Paprotektahan ng katotohanan ng kaluluwa mula sa walang katapusang mga tukso na dapat harapin. Dapat kontrolin ng mga magulang ang pagbasa, maraming kabataan ang sabik sa mga aklat. Binabasa nila ang anumang makukuha nila. Nakikiusap ako sa mga magulang ng gayong mga bata na kontrolin ang kanilang pagnanais na magbasa. Huwag pahintulutan sa iyong mga talahanayan ang mga magasin at pahayagan kung saan matatagpuan ang mga kwento ng pag-ibig. Ibigay sa kanilang lugar ang mga aklat na tutulong sa mga kabataan na ilagay sa kanilang pagbuo ng pagkatao ang pinakamagandang material, ang pag-ibig at takot sa Diyos,
ang kaalaman kay Kristo. Hikayatin ang iyong mga anak na mag-imbak ng isipan na may mahalagang kaalaman, upang hayaan ang mabuti na sakupin ang kaluluwa at kontrolin ang mga kapangyarihan nito, na hindi nag-iiwan ng lugar para sa mababa, mapang-uyam na mga kaisipan. Limitahan ang pagnanais para sa pagbabasa ng mga bagay na hindi nagbibigay ng magandang pagkain para sa isip. Dapat pagsikapan ng mga magulang na ilayo sa tahanan ang bawat impluwensyang hindi nagbubunga ng kabutihan. Sa bagay na ito, marami ang dapat matutunan ng ilang magulang. Sa mga malayang magbasa ng mga story magazine at nobela ay sasabihin ko, naghahasik kayo ng binhi na hindi ninyo inaaninag. Mula sa gayong pagbabasa ay walang espiritual na lakas na matatamo. Bagkus sinisira nito ang pag-ibig sa dalisay na katotohanan ng salita. Sa pamamagitan ng ahensya ng mga nobela at story magazine, si Satanas ay gumagawa upang punan ang mga ditotoo at walang kwentang kaisipan na dapat ay masigasig na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya't ninanakawan niya ang libu-libong oras at lakas at disiplina sa sarili na hinihingi ng matitinding problema ng buhay. Ang mga bata ay nangangailangan ng wastong pagbabasa na magbibigay ng libangan at hindi magpapapahina sa isip o mapapagod ang katawan. Kung sila ay tinuturuan na mahalin ang romansa at mga kwento sa pahayagan, ang mga aklat at papel na nagtuturo sa kanila ay magiging kasuklam-suklam sa kanila. Karamihan sa mga bata at kabataan ay magkakaroon ng pagbabasa, at kung hindi ito pipiliin para sa kanila, pipiliin nila ito para sa kanilang sarili. Makakahanap sila ng nakapipinsalang kalidad ng pagbabasa kahit saan, at sa lalong madaling panahon natutunan nilang mahalin ito, ngunit kung ang dalisay at mahusay na pagbabasa ay ibinigay sa kanila, sila ay maglilinang ng lasa para doon. Disiplina at turuan ng mga panlasa ng kaisipan. Ang mga panlasa ng kaisipan ay dapat na disiplinado at tinuturuan ng may lubos na pangangalaga. Ang mga magulang ay dapat na magsimula ng maaga sa paglalahad ng banal na kasulatan sa lumalawak na pag-iisip ng kanilang mga anak, upang mabuo ang wastong ugali ng pag-iisip. Walang pagsisikap ang dapat iligtas upang magtatag ng tamang gawi sa pag-aaral. Kung lumilipad ang isip, ibalik mo. Kung ang intelektual at moral na panlasa ay binaluktot ng labis na gawa at kapana-panabik na mga kwento ng kathang isip upang magkaroon ng kawalang kasiyahan na ilapat ang isip, mayroong isang labanan na dapat labanan upang madaig ang ugali na ito. Ang pag-ibig para sa kathang isip na pagbabasa ay dapat na madaig kaagad. Ang mga mahigpit na alituntunin ay dapat ipatupad upang mapanatili ang isip sa tamang channel. Iwasan ang paglinang ng panlasa para sa fiction. Ano ang babasahin ng ating mga anak? Seryosong tanong ito at nangangailangan ng seryosong sagot. Nababahala ako na makita sa mga pamilya ng Sabbath-keeping ang mga periodiko at mga pahayagan na naglalaman ng patuloy na mga kwento na hindi nag-iiwan ng mga impresyon para sa kabutihan sa isipan ng mga bata at kabataan. Napanood ko ang mga nalinang ang panlasa sa fiction. Nagkaroon sila ng pribilehiyong makinig sa katotohanan, maging pamilyar sa mga dahilan ng ating pananampalataya, ngunit sila ay lumago sa mga taong may sapat na gulang na walang tunay na kabanalan at praktikal na kabanalan. Ang mga mambabasa ng fiction ay nagpapakasawa sa isang kasamaan na sumisira sa espiritualidad, na lumalampas sa kagandahan ng sagradong pahina. Paglaganap ng mapanganib na aklat, ang mundo ay binaha ng mga aklat na maaaring mas mabuting kainin kaysa ipakalat. Ang mga libro tungkol sa mga kahindik-hindik na paksa, na inilathala at ipinakalat bilang isang pamamaraan ng paggawa ng pera, ay maaaring hindi nabasahin ng mga kabataan. May malas Satanas na pagkahumaling sa mga ganitong libro. Ang pagsasanay ng pagbabasa ng kwento ay isa sa mga paraan na ginagamit ni Satanas upang sirain ang mga kaluluwa. Nagbubunga ito ng mali, hindi malusog na kaguluhan, nilalagnat ang imahinasyon, hindi angkop sa isipan para sa pagiging kapaki-pakinabang, at hindi ito kwalipikado para sa anumang espiritual na ehersisyo. Inaalis nito ang kaluluwa mula sa panalangin at mula sa pag-ibig sa mga espiritual na bagay. Ang mga gawa ng romansa, walang kabuluhan, kapana-panabik na mga kwento, ay, sa halos hindi gaanong antas, isang sumpa sa mambabasa. Maaaring magpahayag ang may akda na nagtuturo ng moral na aral, sa kabuuan ng kanyang gawain ay maaari niyang pagsamahin ang mga relihiyosong damdamin, ngunit kadalasan ang mga ito ay nagsisilbing tabing lamang sa kahangalan at kawalang halaga sa ilalim. Mga infidel authors,
Ang isa pang pinagmumulan ng panganib na dapat nating laging bantayan ay ang pagbabasa ng mga difidel na may akda. Ang ganitong mga gawa ay kinasihan ng kaaway ng katotohanan, at walang makakabasa nito nang hindi nalalagay sa panganib ang kaluluwa. Totoo na ang ilang naapektuhan ng mga ito ay maaaring tuluyang gumaling, ngunit ang lahat ng nakikialam sa kanilang masamang impluwensya ay inilalagay ang kanilang mga sarili sa lupa ni Satanas, at ginagawa niya ng husto ang kanyang kalamangan. Habang inaanyayahan nila ang kanyang mga tukso, wala silang karunungan upang makilala o lakas upang labanan sila. Sa isang kaakit-akit, nakakabighaning kapangyarihan ng kawalan ng paniniwala at pagtataksil ay sumasaklaw sa kanilang sarili sa isip. Myths and fairy tales. Sa edukasyon ng mga bata at kabataan ay binibigyan ng malaking lugar ang mga fairy tale, mito, at kathang-isip na mga kwento. Ang mga aklat na may ganitong karakter ay ginagamit sa mga paaralan, at ang mga ito ay matatagpuan sa maraming tahanan. Paano mapahihintulutan ng Kristiyanong mga magulang ang kanilang mga anak na gumamit ng mga aklat na puno ng kasinungalingan? Kapag tinanong ng mga bata ang kahulugan ng mga kwento na taliwas sa turo ng kanilang mga magulang, ang sagot ay hindi totoo ang mga kwento, ngunit hindi nito napapawi ang masasamang resulta ng kanilang paggamit. Ang mga ideyang ipinakita sa mga aklat na ito ay nanligaw sa mga bata. Nagbibigay sila ng mga maling pananaw sa buhay at nagsilang at nagtaguyod ng pagnanais para sa hindi tunay. Hindi kailanman dapat ilagay sa kamay ng mga bata o kabataan ang mga aklat na naglalaman ng kabuktutan ng katotohanan. Huwag hayaang ang ating mga anak, sa mismong proseso ng pagkakaroon ng edukasyon, ay tumanggap ng mga ideya na magpapatunay na mga binhi ng kasalanan. Kung paano nasasira ang kasiglahan ng isip, iilan lamang ang balanseng pag-iisip dahil ang mga magulang ay napakasamang nagpapabees sa kanilang tungkulin na pasiglahin ang mga mahihinang ugali at supilan ang mga mali. Hindi nila natatandaan na nasa ilalim sila ng pinaka-solemna na obligasyon na bantayan ang mga hilig ng bawat bata, na tungkulin nilang sanayin ang kanilang mga anak sa tamang gawi at tamang paraan ng pag-iisip. Linangin ang moral at intelektual na kapangyarihan. Huwag hayaang ang mga marangal na kapangyarihang ito ay manghina at malihis ng maraming pagbabasa ng kahit na mga storybook. May alam akong malakas na pag-iisip na hindi balanse at bahagyang nawala ng pakiramdam, o paralisado, dahil sa kawalan ng pagpipigil sa pagbabasa. Ang nakatutuwang pagbasa ay nagiging mabalisa, panaginip na bata, ang mga mambabasa ng walang kabuluhan, kapanapanabik na mga kwento ay nagiging hindi angkop para sa mga tungkulin ng praktikal na buhay. Nabubuhay sila sa isang hindi tunay na mundo. Napanood ko ang mga bata na pinayagang magsanay sa pagbabasa ng mga ganitong kwento. Sa bahay man o sa ibang bansa, sila ay hindi mapakali, mapangarapan, hindi makapag-usap maliban sa mga pinakakaraniwang paksa. Ang relihiyosong pag-iisip at pag-uusap ay ganap na banyaga sa kanilang isipan. Sa paglilinang ng gana sa mga kwentong nakakagulat, ang panlasa ng kaisipan ay baluktot, at ang pag-iisip ay hindi nasisiyahan maliban kung pinakain ang hindi kasiya siyang pagkain na ito. Wala na akong maisip na mas angkop na pangalan para sa mga nagpapakasawa sa gayong pagbabasa kaysa sa mga lasing sa isip. Ang hindi mapagpigil na mga gawi sa pagbabasa ay may epekto sa utak na katulad ng kung ano ang mayroon sa katawan ng hindi mapagpigil na mga gawi ng pagkain at pag-inom. Bago tanggapin ang kasalukuyang katotohanan, ang ilan ay nakaugalian na ng pagbabasa ng nobela. Sa pagkakaisa sa simbahan, nagsikap silang madaig ang ugali na ito. Upang ilagay sa harap ng klase ang pagbabasa na katulad ng kung ano ang kanilang itinapon ay tulad ng pag-aalok ng mga nakalalasing sa lasing. Palibhasa'y patuloy na sumusuko sa tuksong nasa harap nila, sa lalong madaling panahon ay nawala ang kanilang gana sa matibay na pagbabasa. Wala silang interes sa pag-aaral ng Biblia. Ang kanilang moral na kapangyarihan ay nagiging mahina. Ang kasalanan ay lumilitaw na hindi gaanong kasuklam-suklam. Nakikita ang dumaraming kawalan ng katapatan, ang lumalagong pagkamuhi sa mga praktikal na tungkulin sa buhay. Habang ang isip ay nagiging perverted, ito ay handa na upang maunawaan ang anumang pagbabasa ng isang stimulating character. Kaya't ang daan ay bukas para kay Satanas upang dalhin ang kaluluwa ng lubusan sa ilalim ng kanyang dominasyon. Ang padalos-dalos, mababaw na pagbasa ay nagpapahina sa kapangyarihan ng pagkonsentrasyon, sa napakalaking agos ng mga nakalimbag na bagay na patuloy na bumubuhos mula sa pamamahayag, matanda at bata ang nakagawian na magbasa ng madalian at mababaw,
at ang isip ay nawawala ang kapangyarihan ng konektado at masiglang pag-iisip. Higit pa rito, ang isang malaking bahagi ng mga periodiko at mga aklat na, tulad ng mga Polaka ng Ehipto, ay lumalaganap sa lupain ay hindi lamang karaniwan, walang ginagawa, at nakakapanghina, ngunit marumi at nakakahiya. Ang kanilang epekto ay hindi lamang para lasing at sirain ang isipan, kundi upang sirain at sirain ang kaluluwa. I cannot afford our church papers, mayroong mga nag-aangking kapatid na hindi kumukuha ng review, science, instructor, o good health, ngunit kumukuha ng isa o higit pang secular na mga papeles. Ang kanilang mga anak ay labis na interesado sa pagbabasa ng mga kathang-isip na mga kwento at mga kwento ng pag-ibig na matatagpuan sa mga papel na ito, at na kayang bayaran ng kanilang ama, bagamat sinasabing hindi niya kayang bayaran ang ating mga periodiko at publikasyon sa kasalukuyang katotohanan. Dapat bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak at turuan sila na linangin ang isang dalisay na imahinasyon at iwasan, tulad ng ginagawa nila sa isang ketungin, ang mga larawan ng panulat na nakalulugod sa pag-ibig na ipinakita sa mga pahayagan. Hayaang matagpuan ang mga publikasyon tungkol sa moral at relihiyosong mga paksa sa inyong mga mesa at sa inyong mga aklatan, upang malinang ng inyong mga anak ang lasa sa mataas na pagbabasa. Mga mensahe sa kabataan sa mga layunin sa pagbasa, habang nakikita ko ang panganib na nagbabanta sa kabataan mula sa hindi wastong pagbabasa, hindi ko mapigil ang iharap pa ang mga babala na ibinigay sa akin hinggil sa malaking kasamaang ito. Ang pinsalang idinudulot ng mga manggagawa mula sa paghawak ng mga bagay na hindi kanais-nais na katangian ay masyadong maliit na napagtatanto. Nahuli ang kanilang atensyon at napukaw ang kanilang interes sa paksang kanilang kinakaharap. Ang mga pangungusap ay nakatatak sa memorya. Iminungkahi ang mga saloobin. Halos walang kamalayan na ang mambabasa ay naiimpluwensyahan ng espiritu ng manunulat, at ang isip at karakter ay tumatanggap ng isang impresyon para sa kasamaan. May ilan na kakaunti ang pananampalataya at maliit na kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili, at mahirap para sa kanila na iwaksi ang mga kaisipang iminungkahi ng gayong panitikan. Naway pagnilayan ng mga kabataan ang impluwensya ng kapana-panabik na mga kwento sa isip. Maaari mo bang, pagkatapos ng gayong pagbabasa, buksan ang salita ng Diyos at basahin ang mga salita ng buhay ng may interes? Hindi mo ba nakitang hindi kawili-wili ang aklat ng Diyos? Ang kagandahan ng kwento ng pag-ibig na iyon ay nasa isip, na sumisira sa malusog na tono nito at ginagawang imposible para sa iyo na ituon ang iyong isip sa mahahalagang, solemn na katotohanan na may kinalaman sa iyong walang hanggang interes. Nagkasala ka laban sa iyong mga magulang sa pag-uukol sa gayong masamang layunin ng oras na nauukol sa kanila, at nagkakasala ka laban sa Diyos sa paggamit nito ng oras na dapat ilaan sa debosyon sa Kanya. Mga anak, may mensahe ako sa inyo. Nagpapasya ka na ngayon sa iyong kapalaran sa hinaharap, at ang pagbuo ng iyong pagkatao ay ang uri na magbubukod sa iyo mula sa paraiso ng Diyos. Napakalungkot para kay Jesus, ang manunubos ng mundo, na tingnan ang isang pamilya kung saan ang mga anak ay walang pag-ibig sa Diyos, walang paggalang sa salita ng Diyos, ngunit lahat ay nasa pagbabasa ng mga storybook. Ang oras na abala sa ganitong paraan ay nag-aalis sa iyo ng pagnanais na maging epektibo sa mga tungkulin sa bahay, hindi ka kwalipikadong manindigan sa ulo ng isang pamilya, at kung ipagpapatuloy ka nito ay mas mapapahigpit sa bitag ni Satanas. Ang ilan sa mga aklat na nabasa mo ay naglalaman ng mahuhusay na mga alituntunin, ngunit nagbabasa ka lamang para makuha ang kwento. Kung kukuha ka mula sa mga aklat na iyong nabasa na makakatulong sa iyo sa pagbuo ng iyong pagkatao, ang iyong pagbabasa ay may maitutulong sa iyo. Ngunit habang kinukuha mo ang iyong mga aklat at binabasa ang bawat pahina ng mga ito, naitatanong mo ba sa iyong sarili, ano ang aking layunin sa pagbabasa? Ako ba ay naghahanap upang makakuha ng malaking kaalaman? Hindi ka makakabuo ng tamang karakter sa pamamagitan ng pagdadala sa pundasyong kahoy, dayami, at pinagdapasan. Maghasik sa isip ng mga binhi ng katotohanan sa Biblia, sa pagitan ng dinalinang na bukid at ng dinasanay na pag-iisip ay may kapansin-pansing pagkakatulad. Sa isipan ng mga bata at kabataan ang kaaway ay naghahasik ng mga pangsirang damo, at maliban kung ang mga magulang ay manatiling mapagbantay, ang mga ito ay sisibol upang magbunga ng kanilang masamang bunga. Ang walang humpay na pangangalaga ay kailangan sa paglinang ng lupa ng isip at paghahasik nito ng mahalagang binhi ng katotohanan sa Biblia.
Dapat turuan ng mga bata na tanggihan ang mga basura, kapana-panabik na mga kwento at bumaling sa makatwirang pagbabasa, na mag-aakay sa isip na magkaroon ng interes sa kwento ng Biblia, kasaysayan, at argumento. Ang pagbabasa na magbibigay liwanag sa sagradong tomo at magpapabilis sa pagnanais na pag-aralan ito ay hindi mapanganib, ngunit kapaki-pakinabang. Imposible para sa mga kabataan na magkaroon ng malusog na tono ng pag-iisip at tamang mga alituntunin sa relihiyon maliban kung nasisiyahan sila sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pinakakawili-wiling kasaysayan, itinuturo ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, at ang kanilang gabay sa mas mataas at mas mabuting buhay. Dito nagtatapos ang seksyon 14, Kabanata 66 hanggang Kabanata 68. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.